Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito sa ating bagong segment, Ang Take Ko, tatak ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa ating YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong ang take ko, marami kasing nagtatanong sa akin, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Kaya gumawa na ako ng regular kong segment na ito, kaya abangan nyo, araw-araw ito. Araw-araw ito. Dito nyo mapapanood sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Ito, itong tungkol kay dating PNP Chief General Nicolas Torre na ngayon ay General Manager ng MMDA. Nadawit kay Yusek Bernardo ayon kay Senador Ping Lacson sa kanyang press con kahapon. Bakit? Anong take natin dito sa di umano'y pagkakadawit ni Torre? Mga kabunyog, mga kababayan, controversial ito. Kasi ano namang kinalaman ni General Nicolas Torre? Dating PNP chief, ngayon ay general manager ng MMDA, kinalaman niya sa kaso ng flood control. Hindi naman siya in-appoint. Hindi naman siya in-appoint na maging commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Yun nga sana ang gusto natin. Yun nga sana ang gusto ng marami. Ma-appoint siya. Kaya lang hindi naman in-appoint. At ayon kasi sa sinabi ni Senador Ping Lacson sa press con kahapon, sabi niya, sinabi sa kanya ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, nung palabas na daw si Yusek Bernardo, sinalubong daw ni Torre. Sinabihan na, gusto mo bang ako na ang magkukustudya sa'yo? Gusto mo bang kami na ang magkukustudi sa'yo? Proteksyonan ka namin? Yun daw ang sabi ni Bernardo. Bigla daw, nabigla daw si Bernardo, bumalik kay Lacson. So kay Lacson na lang daw siya magpapakustudi. Yun ang sabi ni Senador Ping Lacson. Napanood mo ba yung press ko na yon? Ngayon, ang pinagtataka ni Senador Ping Lacson, bakit napasok sa eksena si Torre? Bakit napasok sa eksena? Bakit nadawit si Torre dyan? Ano naman ang alam ni Torre dyan sa mga investigasyon sa flood control? At bakit niya naman aalukin si Bernardo na pasailalim na lang ito sa kanyang kustodya kasi po protektahan niya. Wala naman na siya sa PNP. Hindi naman siya PNP chief na. Hindi pa naman siya na-appoint sa MMDA noon. So ibig sabihin, floating siya. Nung nangyari yung sinasabing linapitan umano ni General Nicolas Torre, itong si Bernardo, wala pa siyang posisyon. Wala pa siyang posisyon. Tinanggal na siya sa pagka-PNP chief, hindi pa siya appointed sa MMDA. So, ibig sabihin, floating ang status niya. So, anong capacity niya at linapitan niya si Bernardo umano na isailalim sa kanyang kustodya? Sino ang nag-utos kay Torre na kausapin si Bernardo? Kaya nga, ang sabi ni Senador Ping Lacson, nagtataka lang siya. Bakit nadawit dyan si General Torre? Anyway, simple lang naman yan. Ipatawag si Bernardo, ipatawag si Torre. Para magkaalaman, totoo nga naman, ano ba talaga ang rason? Kung totoo yon na kinausap ni Torre si Bernardo para sa kanyang kustodya na lang ito, ano naman, bakit naisipan ni General Torre yon? May nag-utos ba sa kanya o ideya niya na lang? Yun. Magandang malaman din ito. Unang-una, pwedeng maging issue ito kay Torre pagtakbo niya sa pagkandidato niya sa 2028. Na parang siya ay mayroon ding mga shady deals. Mayroon din siyang may mga ginagawa na questionably din. Maganda ngayon pa lang masagot niya yan. Magandang ngayon pa lang masagot niya yan ni General Torre. At saka, ang akala ko si Ping Lacson sa si General Torre, close yan eh. Saludo yan si Ping Lacson kay Torre. Ngayon, bakit binabanggit ni Ping Lacson yan? Yang bagay na yan. Kasi ano yan eh, sa press con niya mismo binanggit yan Hindi chismis yan, hindi intriga yan.
Ah, at ayon kay Ping Lacson, nagtataka rin daw nga siya, bakit nadawit si Tory diyan? Kung totoong ginawa ni Tory yun, nakausapin si Bernardo, gusto niya, anong motibo niya? Sinong instruction sa kanya na kausapin si Bernardo? At kailangan din talagang isalang si Bernardo uli. Oh, totoo ba yan na sinabi niya ngayon na kinausap siya ni Tory? Si Tory din dapat isalang din para malaman ng taong bayan ang totoo. Kasi may interest ba si Tory diyan? May pinoprotektahan ba si Tory diyan? Ha? Kaya ano 'to, seryosong bagay 'to. Korapsyon 'to sa gobyerno. At ang mga nasasangkot diyan, mga korap. Ngayon biglang papasok si Tory, kakausapin si Bernardo. Kami na lang ang mas magkustodya sa'yo, proteksyonan ka namin. Bakit? Bakit? Ang una munang dapat sagutin, totoo ba? Kasi baka naman hindi totoo. So sinong dapat pagharapin yan sa Senate Blue Ribbon? Si Bernardo at si Tory. Oh, tatanungin si Bernardo, totoo ba na sa yung sinabi mo? Kasi sabi ni Lacson, sinabi sa kanya eh. May abogado si Bernardo nung nakipag-usap sa kanya. May abogado rin si Lacson. Oh. Ang tinanong din ng media si Ping Lacson, kinonfronto niya na po ba si General Torre tungkol dyan? Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, hindi pa. Anuhin muna natin, alamin muna natin ang detalye, saka natin siya kumprontahin. Oh. At gusto ring malaman ng taong bayan yan, bakit nakialam si Tory dyan? Ha? Kasi kung nakialam siya dyan, anong motibo niya? Dapat magpaliwanag din si Tory dyan. Baka naman may mga ano siya, may mga pinaglilingkurang interes, may mga pinagsisilbihang interes. Ha? Baka may kinakausap na siyang kontraktor dyan na magpipinance ng kanyang kandidatura sa 2028. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Kasi ang imahin niya ni General Torre is straight. Ha? Pero kung ganyan, na kinakausap niya si Bernardo at mayroong nagsabi sa kanya, nag-utos sa kanya na gawin yon, sino yun? Maraming ipapaliwanag dito. At gusto rin niyang malaman ng taong bayan, anong totoo? Hindi naman magsisinungaling yan si Senador Ping Lacson. Ang sabi niya, sinabi sa kanya yan ni Bernardo. At may abogado si Bernardo nang magsabi ng panahon na yon. May abogado rin si Lacson. So ang tanong ngayon, nagsisinungaling ba si Bernardo? Kailangan siyang kumprontahin. At kung totoo yung sinabi ni Bernardo, bigyan ng pagkakataon si Torre. Totoo ba yon, General Torre? Oh. Pag sinabi ni Toring totoo, bakit? Anong paliwanag mo? Bakit ka pumasok sa eksena? Kung hindi naman si pala totoo yon, di sinungaling si Bernardo. Bakit nagsisinungaling si Bernardo? Anyway, medyo ano to, mga kabunyog, mga kababayan, hindi kasi ito chismis. Hindi chismis kasi sinabi ni Ping Lacson yan sa press con niya kahapon. May media. Oh. Kaya hindi niya chismis. Ano yon? Sinabi mismo ni Ping Lacson yon. Mayroong nakarating sa kanya, ayon kay Bernardo, kinausap siya ni Torre na siya na ang magkukustodya dito. Umayaw daw si Bernardo, lumapit uli kay Lacson. Hindi siya pumayag doon sa ino-offer ni Torre. Pero kahit hindi siya pumayag, anong dahilan at nakialam si Torre? Totoo ba muna yon? Kung totoo, bakit? Magpapaliwanag din si Torre niya. So, mga kabunyog, mga kababayan, tayo kasi, ang gusto lang naman nating malaman yung buong katotohanan. Kasi hindi simpleng issue to. Issue ito ng mga anomalya sa gobyerno. At ang pinag-uusapan ditong anomalya, hindi naman 10 million, 50 million, billion. Ha? Ito mga kabunyog, mga kababayan, tungkol sa pag-aresto kay Atong Ang. Maaresto pa kaya si Atong? Yung lahat ng mga ilan ba yun? 19? 19 ba talaga o 18? Sabihin nating 18. 18 yung mga akusado kasama na si Atong Ang. May 17 na co-accused. Lahat ng 17 na co-accused na aresto na. Yung mga pulis, mga sibilyan na aresto na. Na-serve na yung search warrants, na aresto na sila, nasa kustodya na sila ng otoridad. Isa na lang talaga ang hindi pa. Isa na lang ang at large, si Atong Ang. Ngayon ang tanong ng marami,
Maaresto kaya itong si Atong Ang? Lahat ng mga posibleng puntahan o lokasyon ni Atong Ang pinuntahan kahapon. Yung bahay niya sa Pasig, yung kanyang farm sa Lipa, yung kanyang farm sa Laguna, lahat pinuntahan yun eh, pero wala. Pero sabi naman ng mga autoridad, mismong ni PNP Chief Nartates, hindi nila tatantanan, hindi nila titigilan 'to. Aarestuhin nila si Atong Ang. Kasi, ito yung pinaka-primary diyan na suspect, na akusado diyan, si Atong Ang. Actually, sabi ng mga pulis, alam nila kung nasaan, kaya nga pinuntahan nila lahat. Kaya lang nung mga pinuntahan nila wala. Pero ngayon inistriktuhan na, hinigpitan na ang seguridad sa mga airports, sa mga ports, at sa lahat ng puwedeng pagtakasan ni Atong Ang. Ngayon ang tanong, magpapaaresto kaya si Atong Ang? Sa tingin natin diyan mga kabunyog, noong kasing panahon, nangyari na rin yan kay Atong Ang. Nung na-involve siya doon kay ERAP, yung plunder ni ERAP noon. Yung plunder ni ERAP noon, nung panahon ng impeachment ni ERAP, isa sa mga issue kay ERAP yung mga waiting yung payula, yung mga ang daming perang binigay kay ERAP sa waiting, kaya nga plunder. Oh. Ngayon, ang isa doon sa mga nasasangkot, co-accused ni ERAP, itong si Atong Ang. Tumakas ito si Atong Ang. Pumunta ito ng US. Kaya lang nung bandang huli na aresto ito sa US, in-extradite pabalik ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, nakipag-plea bargaining yan. Nakipag-plea bargaining yan si itong si Atong Ang. Ah, yung excise tax pala ito ng tobacco ng Ilocos. Umayag siya sa excise tax pero mababang penalty na lang. Mababang penalty. Nag-plea guilty siya. O kaya natapos yung problema niya na yon. Ngayon, ito na naman siya. Ito mabigat ito. Mabigat ito kasi ito? Kidnapping with homicide at saka serious illegal detention with homicide. Oh, kaya mabigat ito, no bail ito, non-bailable. Non-bailable. Ngayon, pwede bang makapag-bail si Atong Ang kung maaaresto siya? Kung susurrender siya, pwede ba siyang makapag-bail? Yes. Kailangan mag-petition siya for bail at ipakita niya, kumbinsihin ng abogado niya ang korte na pagdating sa kanya, mahina ang ebidensya sa kanya. The evidence of guilt is not strong. Kapag nakumbinsi ang korte na ang evidence of guilt is not strong against sa kanya, papayagan siyang makapagpiyansa. Pero kung hindi nila maipakita na ang evidence of guilt is not strong, hindi siya papayagan na makapagpiyansa, makukulong siya. Kaya siguro dito, mabigat kasi kay Atong Ang diyan na makulong siya eh. Siyempre, ang yaman-yaman mo. Ang dami mong mansyon. Ang dami mong may private chopper pa yata yan. Tapos hindi mo na magagamit yan. Mga yate mo na yan o kung ano man. Yung mga biyahe mo sa abroad, hindi na pwede. Kasi nakakulong ka. Para ka ring si Kibuloy. Para ka ring si Duterte. Para ka ring si Arnie Tevez. Siyempre, ayaw ni Atong Ang yan. Kaya lang, kung ang problema dyan, hindi naman siya tatantanan ng autoridad. Bakit? Mapapahiya ang gobyerno kung hindi siya maaresto. Hindi na nga naaresto si Bantag. Hindi na nga napapauwi si Saldico. Hindi na nga napapauwi si Manny Bunuan. Tapos siya hindi pa maaaresto. Grabe ng sampal yan sa gobyerno. Kaya gagawin talaga ang lahat ng autoridad. Gagawin lahat yan para maaresto siya. Ang tanong lang, magpa-aresto kaya si Atong Ang o kaya sumurrender? Siguro may mga negosasyon niya na gagawin. Papayag siyang maaresto o susurrender siya, masigurado lang na mabigyan siya ng bail. Makapag-bail siya. Ang problema, ang magde-decide sa bail, hindi naman gobyerno lang. Korte na yan. Korte. Anyway, hindi natin alam kung anong gagawin nila dyan. Baka naman, kasi maraming pera si Atong Ang. Pwede niyang pagalawin ang pera niya dyan. Okay, susurrender siya. Pero, matiyak lang na pwede siyang makapag-bail. Pero kung yung lang, parang walang usapan kung anong mangyari sa kanya, mukhang mabigat kay Atong Ang yan. Mabigat sa kanya na magpa-aresto or mag-surrender kasi makukulong talaga siya. Kung wala namang assurance sa kanya na makakapag-bail siya, ewan ko lang kung magpapa-aresto yan. O baka umalis na nga yan sa bansa.
Dati niya namang ginawa yan noon nung panahon ni Erap, eh. Nung nakasuhan siya ng Nobel din kasi plunder, tumakas siya. Pero noon Amerika yun. O ngayon, wala pa naman daw record na lumabas ng bansa, sa ibig sabihin hindi dumaan sa immigration. Ay marami namang paraan paglabas ng bansa, lalo na't ang Pilipinas ay arkipelago, lalo na dun sa may backdoor, ibig sabihin dun sa may Sulu, Tawi-Tawi, yang ano na yan, pwede. Lilipat ka lang ng Indonesia or Malaysia. Mula doon, kung may pera ka, magagamit mo na saan ka napupunta. Kaya lang, ang hirap ng nagtatago. Sabi nga ni Ping Lacson, ang hirap ng nagtatago. baka, baka si Bato, ganun din ang gawin niya kapag lumabas ng ICC arrest warrant. Anyway, balik tayo kay Atong Ang. Ito kasi, syempre, ginagamit sana ni Atong Ang yung kapangyarihan niya sa pera. Marami siyang pera. Kaya lang hindi naman lahat magagamit maano mo ng pera, eh. Lalo pa kung ang gobyerno desisyonado talaga na tuluyan ka ng kaso. Hmm? No, mayroon nga tayong nakikita noon daw tumatakbo si PBBM, inalok daw ng tulong ni Atong Ang, magpipinansyata sa kampanya, ayaw yata ni PBBM. O, di wala namang tinatanaw na utang na loob ang administrasyon sa kanya. At saka, matagal na kasi ang issue ng missing sa Bungeros na yan, talagang hinihiling na ng pamilya na mabigyan ng hustisya ang mga ano nila. Ang tindi naman kasi niyan, mga sabungero dinuko tapos pinatay. Grabe. Anyway, kaya lang sa parte nga kasi ni Atong Ang, okay naman sanang labanan niya yung kaso kung makapag-bail siya. Ang problema nga, walang assurance na makakapag-bail siya. Oh. Kaya siguro unless, maliban na lang kung may magsabi sa kanya na makakapag-bail ka naman, hindi yan susurinder, hindi yan magpapa-aresto. Kaya lang, yung gobyerno rin, hindi rin yan papayag na hindi maaresto si Atong Ang. Kasi bukol sa kanila yan. Pag hindi na-aresto si Atong Ang, hindi mo na nga napapabalik si Saldico, hindi mo na napapabalik si Lamani Bunuan, hindi mo na napapabalik si Roque, si Atong Ang hindi nyo pa maaresto, si Bantag hindi nyo maaresto. Grabe na yung ano, grabe ng insulto ito sa gobyerno. Hindi mo pala kayang ipatupad. Mayroon ngang plano na ano daw eh, ano na ng ano, reward money, parang 10 million. 10 million na reward money. Baka naman alam na ng mga pulis kung nasaan. Gusto lang nilang maglabas ng 10 million na reward money para mapunta sa kung kanino. Tao rin nila yung bibigyan ng reward, tapos saghahatian nila. Dapat walang ganyan. Anyway, may iba tayo ng topic. Mga kabunyog, mga kababayan, may ebidensya ba si Barsaga kay Rason? Kasi sabi ni Barsaga, itong Kiko Barsaga, si Kung Miao, brinibe daw, brinibe, sinuhulan nitong bilyonaryo. Ang tawag nga nila, ultra-bilyonaryo kasi ito yung pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Tinalo na si Villar. Sinuhulan daw o brinibe ni ultra-bilyonaryo Enrique Rason ang mga kongresista. Lalo na yung mga miyembro daw ng NUP, National Unity Party, para suportahan si Romualdez sa pagka-speaker. Kumbaga gumasto si Enrique Rason ng pera, sarili niya, para ibigay sa mga kongresista para kapalit ng suporta kay Martin Romualdez sa pagka-speaker. Yun ang akusasyon, aligasyon ito ni Barsaga. Hindi natin alam kung may ebidensya siya sa ganyan. Pero sabi ni Barsaga, handa daw siyang harapin si Rason sa lahat ng korte daw. Saan pa daw na korte yan? Saan mang korte daw yan, handa daw siya dyan. The sooner daw, the better. Matindi rin tong si Barsaga nanghahamon. Ngayon, ang tanong, may ebidensya kaya si Barsaga kay Rason? Tungkol dun sa pagbabribe, ewan ko kung may ebidensya siya. Pero yung si Rason kasi, involved ba talaga si Rason sa politika? Actually, marami ng artikulong lumabas niyan. Kagabi diniscuss ko yan. Sabi ko, mayroon naman talagang mga artikulo na nagsasabi na si Rason ay nakikialam sa politika. Nagsusugal din sa politika. Nag-i-invest din sa politika. Kaya lang, may mga nag-react sa akin yan. May ebidensya ka ba, Attorney Enzo, ng sinasabi mo? Sabi ko, nabasa ko na yan, hindi ko lang na-ready ngayon. O ngayon, na-ready ko na yan. Mayroong mga ano yan. Sa Politico, Politico.com, naging article na yan.
sa patipon ni Congressman Dan Fernandez, kasi tatakbo itong noong plano niyang tumakbong gobernador ng Laguna, in UP yan si Dan Fernandez in UP, National Unity Party. Ngayon, si Rason, isa yan sa inaasahan ni Dan Fernandez tutulong sa kanya, lalo na sa kanila sa NUP. Ngayon, inimbitahan yan si Rason. Nandun, umattend si Rason sa patipon ng NUP. Nag-o-taking ng mga bagong members ng NUP, yung National Unity Party. Umattend siya. Kaya nalilink yan si Rason na sa NUP, na itong NUP, si Rason ang nasa likod niyan. Kasi umattend siya doon sa o-taking ng mga new members. Siyempre, si Rason, sa part niya, kung ayaw niyang malink sa politika, ayaw niyang maakusahan na siya ay may link sa politika, hindi dapat siya attend doon. Pero siyempre, ang sabi niya naman, umattend lang naman siya doon. Hindi naman daw siya sa politika. Ayaw niya rin na bahalan daw ang politiko diyan. Pero mahirap kasing maniwalaan kasi nandun ka sa o-taking ng mga officials ng NUP o mga bagong members ng NUP. Alam mo naman political activity yon o nandun ka. Eh di pag-iisipan ka talaga na ikaw ang nasa likod ng NUP. Hindi naman siya ordinaryong tao, bilyonaryo siya. Ha? At sa iba pang mga pagtitipo ng NUP, nandun si Rason. Kaya nalilink siya diyan sa NUP. Hindi ba ah ano 'yan? Ah, mayroon ba talagang mga ang mga negosyante, mga bilyonaryo nakikialam sa politika? Hindi naman 'yan yung pakikialam na papakialaman nila ang gobyerno, hindi naman ganyan. Pero siyempre, kapag negosyante ka, kailangan maprotektahan ang negosyo mo. Pangalawa, kailangan maganda, mapaboran ang negosyo mo. Halimbawa, yung kontrata sa NAIA, nagbibidding diyan ang mga negosyante. Eh siyempre kung malakas ka sa gobyerno, pwedeng mapaboran ka niyan. 'Di ba? Yung mga halimbawa, may mga proyekto ka, solar power. Gusto mo na magbukas ka ng solar business sa Laguna, ay kailangan maimpluwensya ka sa politika rin. Kasi kailangan yan aprubahan yan ng Department of Energy, kailangan niyang aprubahan ng governor. Paano maaprubahan yung proyekto mo na yan kung ikaw si Abuetis, kung ikaw si Rason, kung ikaw si Ramon Ang? Kailangan mo connection sa gobyerno. Kailangan mo may tagalakad sa iyo sa gobyerno. Hindi naman tingnan niyo si Leandro Lebeste. Maibibigay ba sa kanya yung solar industry, yung prangkesa ng negosyo niya sa solar? Paano nabigay sa kanya yon? Connection ng mother niya. Connection kay Duterte. Di ba napirmahan kay Duterte yan noong 2019? Ganyan din yan sila Rason. Ganyan din yan sila Ramon S. Ang. Ganyan din yan si Villar. Si Villar nga, anong kanyang partido? Nationalista Party. Kanya yan. Si Danding Kuwangko noon, siya ang founder ng Nationalist People's Coalition. Nang mamatay si Danding Kuwangko, pumalit sa kanya si Ramon S. Ang. Si Ramon S. Ang naman, RSA ng San Miguel, siya naman yung pinaniniwalaang nagmana kay Danding doon sa Nationalist People's Coalition. At itong si Rason, ito rin ang nasa likod ng NUP. Ito naman yung kanyang grupo. Hindi man siya lantaran diyan, pero hindi naiiwasan na iugnay siya diyan. Kasi may mga activities nga yan na uma-attend siya. Pero syempre, i-deny niya yan na siya yung nasa likod ng NUP na yan. Pero tungkol dun sa sinasabi kay Barsaga, medyo hindi natin alam yun. Kasi tungkol na yun sa bribery na panunuhol na yan sa mga kongresista. Kay Barsaga na yun. Ako lang, ang sinasabi ko, si Rason ba mayroong talagang involvement sa politika? Hindi naman sa yung nakikialam sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi naman sa ganun. Ito namang mga politiko, katulad ni Dan Fernandez, nung tumakbo siyang gobernador ng Laguna, natural, magastos tumakbong gobernador. Kailangan mo ng tulong ng mga negosyante. Hindi, ito, pwedeng humingi siya ng tulong kay Rason. Hindi natin alam. Hindi naman siyempre yan sasabihin nila. Pero normal lang naman sa politiko, hihingi ka ng tulong sa negosyante. Ang pinagbabawal lang, yung nakalagay sa election code natin, bawal kang humingi ng tulong, donation, contributions sa mga individuals or korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Yun yung bawal. Anyway,
Yan yung tungkol diyan kay Rason kasi maraming nagtatanong sa atin tungkol diyan. Oh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.